In line with my directives to all PNP units to intensify their efforts against the proliferation of loose firearms and recognize the potential risks and threats, especially the upcoming barangay and Sangguniang Kabataan election, the Criminal Investigation and Detection Group uncovered the cache of unlicensed firearms. Kasalukuyan ang tinutunton ng Philippine National Police ang mga parokyano nang naarestong unlicensed firearms dealer sa Marikina City. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., kasama sa kanilang hahabulin ang mga individual na bumili ng baril sa suspect. Base umano sa impormasyong nakuha ng Criminal Investigation and Detection Group, sinasabing mga politiko at private armed group ng mga politiko ang parokyano nito. Once we have the lead, they can be subjected for law enforcement operation because definitely these are loose firearms, these are unregistered, and they are not ought to be sold sa private individuals. May mga intelligence report that some of our police officers and military officers are sending their firearms to this establishment for repair. Pero titinan pa rin natin yan. Nasa 25 long firearms at 27 short firearms ang nakumpiska ng mga tauhan ng CIDG sa suspect. Ang nahuling suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Apila ni General Acorda sa mga individual o grupo na nagtatago ng mga loose firearms, isurrender na ito sa mga otoridad bago pa sila targetin ng mga operasyon ng PNP. For each firearm that falls under the hands of criminals, or especially those that are not licensed, that they are perceived to be not responsible gun owners, sa bawat accomplishment natin yan, it means that our streets are safer. Bawat kabawasan ng baril na yan ay nagiging mas safer ang ating komunidad. Samantala, tiniyak ni Chief PNP na preparado na ang pambansang pulisya sa ipatutupad nilang seguridad 28 araw bago ang barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. Sa ngayon, ayon kay General Acorda, nagdagdag na sila ng tauhan sa nasa 246 na lugar sa bansa na nasa ilalim ng red category. Ganon din ang 1,248 sa ilalim naman ng orange category at 1,100 sa ilalim ng yellow category. There are some areas that we are eyeing na medyo it needs additional troops, like BARM. We have to send additional forces there. So pinag-uusapan namin yan. And so far, in our assessment, magiging challenging man ng ibang areas, but definitely we will render the appropriate measures. Sa ilalim kasi ng Bangsamoro Autonomous Region, mayroong 151 na areas of concern. 6 na po naman sa Region 8 o Eastern Visayas at 21 sa Region 5 o Bicol Region. Sa kabila nito, sinabi ni General Acorda na wala silang lugar na nakikitang magkakaroon ng postponement ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.